Ayan, so mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan, nakakaligo na naman, araw na naman ng Panginoon. Ayan, syempre, narito ako para ipatotoo kung gaano kabuti ang Panginoon sa akin sa araw-araw. Ayan, di ba? Grabe, isang linggo na naman na nagdaan at grabe ang pag-iingat ng Lord, grabe ang kalakasan, grabe ang protection na binibigay ng Lord. Alam mo yun, nasa araw-araw, lalabas ka, pupunta kang school, di ba? Aalis kang buo, uwi kang buo. Kasi bakit ingatan ka ng Lord, di ba? Grabe ang pag-iingat. Imagine mo yun, sa araw-araw, ang dami nangyayari, pero still, nakatayo ka, buo ka at buhay ka. Kasi bakit nandiyan ang Lord, iniingatan ka, ginagabayan ka at sinasamahan ka. Kaya nagpapasalamat ako, sir, kasi alam mo yun, nasa panahon ngayon, di ba? Hindi mo na alam, kumbaga, ito yung panahon na wala na kasiguraduhan, hindi natin alam kung kailan o kung ano yung mangyayari. Pero, alam mo yun na, God is in control, di ba? Bahala ang Lord, di ba? Andyan ang Lord, di ba? Basta, mag-stay tayo sa Lord, di ba? And nagpapasalamat din ako sa Lord sa pag-guide sa araw-araw, sa pagpasok ko sa school, sa pagising sa umaga, di ba? Sa araw-araw na buhay kasi every gising is a blessing nga, yan. It's my quote, yeah. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord sa kalakasan palagi. And sa knowledge and wisdom ng Lord, kasi syempre bilang estudyante, di ba? Siyempre, kailangan natin yan, di ba? Para magtagumpay tayo sa buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord sa araw-araw, sa pag-provide ng pangangailangan ko. Especially, daming kailangang bayaran, daming kailangang ganito, ganyan sa schools. Pero, grabe ang Lord, di ba? Talagang pinaprovide niya lahat ng pangangailangan niya, di ba? Mag-ask lang tayo sa Kanya. Kasi bakit? Alam naman ng Lord ang pangangailangan natin. Kailangan natin mag-ask. Kasi syempre, hindi naman tayo papangunahan ng Lord. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord sa lahat-lahat talaga. Nagpapasalamat ako sa Lord sa araw-araw, sa mga quizzes ko na napapasa, sa mga long test. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi ako din. Yes, yan. Good things. Ayan, nagpapasalamat talaga ako sa Lord kasi alam mo yung mga unexpected na bagay, yung mga akala mong hindi mo magagawa is magagawa mo. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Lord. Yes, di ba? Ganyan yung advantage siya kapag kasama mo ang Lord, walang imposible, di ba? Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Lord sa lahat-lahat, di ba? Everything. Salamat ako sa Lord. Sa araw-araw talaga, alam mo na parang kahit simpleng bagay, talagang Lord, thank you alam mo na, Lord, grabe, ikaw yun Lord, ikaw yun alam ko. Diba? Kaya nagpapasalamat ako sa Lord kasi hindi lang ako showing tao, pero appreciative akong tao. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord sa lahat-lahat, sa lahat ng ginagawa niya, sa pag-ibig ng Lord, sa kalakasan, sa kapayapaan na binibigay niya. Nagpapasalamat ako sa Lord sa lahat-lahat. Hallelujah. Pagpalakakan natin ang Panginoon sa buhay ni Paul. The warrior of God. Diba? So siya pa yung warrior na simula umpisa guys, nandito na yan. Kasama si Elijah. No? So, mayroong mga baguhan, mayroong din namang mga datihan. So, ang pinakamaganda doon, mag-multiply kayo. Amen? Praise God. So, sinong natutuwa at nandito siya ngayon? Amen! Praise God. Nakakatuwa talaga. Bakit? Kasi tuwing linggo lang tayo magkakasama. Diba? Tuwing linggo magkakasama tayo. So, kailangan ang Panginoon ay laging sumasa inyo. Amen? At dahil dyan, no, hindi tayo nagkukulang. No, sabi nga natin, testimony ni Pao, sa everyday lang na pagpasok, labas-pasok niya sa school, bawat isa naman guys sa atin, pinaprotektahan ng Panginoon. Amen? Imagine nyo guys, nung last day, mayroong accident na nangyari. Diba? So, nabulandang ang buong barangay sa nangyari. Hindi lang po buong barangay ninyo, kundi sa lahat nakapanood ng aksidente yun. So, meaning to say, imagine niyo guys, naglalakad na kayo, may darating palang aksidente. Amen? Pero guys, alam niyo, pag nasa Panginoon tayo, sabi nga, lagi kang secure. So, sino pa mangayaw sa Panginoon? Amen? Imagine niyo, pag nasa Panginoon kayo, physical, spiritual, even financially, secure na secure kayo kay Kristo. Palapakan si Kristo sa inyo. Okay, bago tayo proceed dyan, tayo muna ay manalangin. Imbitahan natin ang banal na Espiritu sa umagang ito para siyang magsalita sa ating katauhan. Okay, so close your eyes and bow your head. Okay. Father God, maraming salamat sa umagang ito, Lord. At muli, Ama, kaisa na naman kami siyang gawain sa araw na ito. Ama, buksan mo kanilang spiritual mind, heart, and soul. At sa ganun, Ama, may tanim mo sa pinakamataba nilang puso ang iyong salita sa umagang ito. At dalangin ko rin naman sa magsulok ng daigdig, Father God, hallelujah. Buksan mo rin naman ang kanilang spiritual mind, heart, and soul, Panginoon. Nasa ganun naman, mahayag sa kanila ang tunay na pagsamba at ang tunay na pananampalataya sa iyo. Hayaan mo, Ama, hallelujah, na makilala ka ng buong daigdig. Saan magsulok ng daigdig, Ama, hallelujah, nagdiwang yung mga lingkod, piniling, hinirang at ang iyong bayan. At dahil dyan, Ama, hallelujah, Lord, mangyayari lamang ang iyong kalooban dito sa lupa, gaya ng nasa langit. Maraming salamat, Ama. At sa umagang ito, Ama, hallelujah, Lord, nimbitahan ko yung banal na Espiritu, Panginoon, at siya magsalita sa iyong katauhan. Gamitin mo ang iyong abang lingkod, Panginoon, hallelujah, na maging labi mo, Father God, sa umagang ito.
Hayaan mo, Ama, na ikaw mahayag sa buhay kong ito, ikaw parangalan at ikaw mapurihan, ikaw sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Diyos sa inyong mga buhay. Okay? Isang mapagpalang umaga sa inyo, warrior. Okay? So, alam ko excited kayo, no? Dahil linggo na naman. Amen? Every Sunday lang po tayo nagkikita-kita. Dahil nga, binigyan o ay niloob ng Panginoon na tayo ay hiwalayin. Diba? Pero pagdating ng Sunday, nagkikita-kita tayo. At ang maganda naman dyan, every Monday to Saturday, meron kayong sharing. So, hindi talaga kayo mawala sa isa't isa. Amen? So, napakabuti ng Panginoon. Diba? So, sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, napakabuti ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Praise God. Diba? Kasi alam niyo kung bakit? Sinabi nga sa inyo kanina, may aksident nangyari noong isang araw, siyempre nawindang kay lahat. Amen? Napakadali lang ang buhay. Tama? Naglalakad ka lang, nagdadrive ka lang, bigla kang binangga, namatay ka. Ang tanong, saan ka pupunta? Amen? Kaya guys, saan magsulok ng daigdig? Kahit nga sa palengke, dinig na ang salita ng Diyos. Sino niwala doon? Amen. Saan ka pupunta? May naghahayag ng salita ng Diyos. Kaya lang, ang mga tao ayaw makinig. Amen? Sumihin ko sena, parating na ang pagliligtas ng Panginoon. Magliligtas ng Panginoon sa pagitan ng kanyang mga hinirang, sa kanyang mga pinili, sa inyong katauhan. Sino niwala doon? Amen. Amen. Pero walang gustong tumanggap ng kaligtasan na inaalok ninyo. Amen? Totoo po yan. Kasi ibig kami, danas po namin yan. Diba? Pero wala po tayong magawa dyan. Lahat naman yan nakasalalay sa Panginoon dahil siya naman ang naglikha ng lahat ng tao. Okay. So, sino nakalala ng ating topic nung nakaraang Sunday? Okay, bago tayo mag-proceed, anong topic natin nung nakaraang Sunday? Kung kayo nag-note, alam niyo yan. Manatiling malaya sa kapangyarihan Amen. ng Diyos. So, napakaganda, di ba? Manatiling malaya sa kapangyarihan ng Diyos. So, meaning, sa loob ng isang linggo, nanatili ba kayo sa kapangyarihan ng Diyos? Amen. Kaya nga kayo ligtas eh. Kaya nga nansira niyo pa yung long taste. Kaya naipa siya. Amen? Dahil nanatili sa kapangyarihan ng Diyos. Grabe ang Diyos, no? At grabe ang Diyos ninyo. Sino ba ang Diyos ninyo, warrior? Si Kristo. Si Kristo lang. Kaya guys, ang magsulok ng daigdig, hanapin nyo lang si Kristo sa inyong mga puso at matagal niya kumakatok, buksan nyo na lang para sa ganon, maranasan nyo rin ang naranasan namin ngayon na pagkilos ng kapangyarihan ni Kristo. Palapakan niyo si Kristo sa inyong mga buhay. Amen? So, dahil dyan, linggo ngayon, itong binaba na topic sa inyo. Sabi niya, ang ganda-ganda ng topic ninyo ngayong araw. Iwan ko lang kung sino makakagusto nito, pero napakaganda. Okay? Sabi, katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sino niwala doon? Amen. Tulad ng kanta ninyo kanina, malaya. Diba? Malayang malaya. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, at malayang lumipad. Wow! So pag kayo, nasa inyo lahat ng kalayaan na yan, malungkot pa ba kayo? Hindi na. Hindi na po. Kasi hindi na kayo nakatali sa kautusan. Malaya na kayo kanino? Kay Kristo. Okay, talakayin natin ang topic natin today tungkol sa katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang ating sourcing teksto ngayon ay mula sa John chapter 8 verse 31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong sumunod sa akin, mga turo, sabi niya, ay makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So mayroon ditong wake up call si Kristo. Sinabi niya sa mga Hudyo, sino ba itong mga Hudyong ito? Ha? Ito po yung nakikinig at sunod ng sunod kay Kristo noong unang panahon na siya po'y nangaral ng salita ng Diyos. Ito po yung mga Hudyo nakakita ng himalang ginawa ni Kristo. So ngayon, sa panahon ninyo ngayon, kayo naman po ay tinawag ng mga Hudyo sa katawan ng mga Hintel. Why? Kasi kayo yung mga Hintel na pinangaralan ni Pablo. Kaya nakatanggap kayo ng kaligtasan sa pagitan ng habag ng Diyos. Siniwala doon? Amen. So, sinabi ni Kristo dito, sabi niya dito sa mga Hudyo,
kung maniniwala daw sa Kanya, kung patuloy daw kayong sumunod sa Kanya, sa mga turo, ano ba turo ni Kristo sa inyo? Makilala ninyo ang katotohanan at katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, ano ba katotohanan tungkol kay Kristo? Okay, tatalakayin natin para malaman ninyo. Ano ba talaga ang katotohanan? Okay, sabi, madalas dito sa mundo, hindi na natin o hindi na nahayag ang katotohanan tungkol kay Kristo. Sininiwala doon? Amen. Amen. Amen na amen yan. Kahit lumabas ka, hindi napapag-usapan ang tungkol kay Kristo. Amen? Maliban lang kung mayroong isang gawain o mayroong isang reliyoso o religious na lumabas at magayag ng salita ng Diyos. Tama ba? Pero pangkaraniwang araw, hindi mapag-usapan kung gaano kabuti si Kristo na ating Diyos. Why? Mas maganda pa i-marites yung buhay na may buhay kaysa kay Kristo na ipatotoo mo sa iba. Siniwala doon? Amen. Amen. Pero sabi niya, hindi daw makikilala ang tao kung ano ang kanyang kalikasan. Totoo yan. At sabi, bilang isang Diyos, kaya marami ang naliligaw sa kanilang pananampalataya. Totoo po yun. Diba? Hindi mo alam ang tungkol sa Diyos, tungkol kay Kristo. Okay? Ngunit, sinabi mo sa iyong sarili, alam mo na may Diyos. So, yung sinasabing alam, hindi ka tiyak yan. Why? Dahil sinabi mo lang alam na may Diyos, pero wala kang relasyon at hindi ka tiyak kung talaga bang ikay sa Panginoon. Amen? Amen. Malinaw. So, sabi niya, kaya madalas daw, sabi niya, marami daw ang naliligaw sa kanilang pananampalataya. Totoo po yun. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi lahat na pumapasok sa simbahan ay kay Kristo. Totoo po yan. Yan ang sabi ng mga ibang nagayag ng Word of God. Sabi nga nung nag-usap-usap kami na marami pa rin hindi sa Panginoon. Diba? Imagine mo yun guys, ang dami-dami nagsisimba guys. Pero ilan lang sa Panginoon doon. Amen? Sila po yung tinutukoy na sinabi ng salita ng Diyos na marami ang tinawag, ngunit kaunti ang pinili. Totoo po yan. Kaya kayo, mapalad kayo dahil pinili kayo ng Diyos. Kalapakan niyo ang Diyos sa buhay ninyo. Kasi napakapalad ninyo. Sa totoo lang. Okay. Sabi nila, paano ba natin makikilala ang Panginoong Jesucristo ayon sa kanyang kalikasan bilang iisang Diyos ng lahat? Paano ba daw? No, nagtanong sila. Kung interesado ka kapatid, ito, malalaman mo kung paano mo makilala si Kristo, ang kanyang kalikasan bilang nag-iisang Diyos ng lahat. Okay, una, mayroon tayo dito mga susi. Simula sa John 14:21. Okay, mag-note kayo. Sabi ng John 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito sabi niya, at sa mga ito ay siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin, iibigin ng aking Ama. Sabi ng John 14:21. Sabi niya, kung sino daw ang tumutupad, o kaya tumatanggap ng kanya mga utos, at tumutupad nito, at siyang umiibig daw kay Kristo, ay ibigin din daw niya, at ibigin din ang kanyang Ama. So meaning to say, pagtanggap at tumatanggap ka kay Kristo, Panginoon mo at sariling tagapagligtas. Next, tumupad ka sa kanya mga kautusan. Pangatlo, iniibig mo siya ng iyong Diyos ng higit sa lahat. Iibigin ka rin daw niya at ibigin ka rin ng Ama. So, meaning to say, malinaw na ito ang kalikasan ni Kristo bilang iisang Diyos ng lahat. So, meaning to say, nagpapakilala na sa inyo, wala? Nagpakilala. Kaya nga sabi ng topic natin, katotohanan na magpapalaya sa inyo. So, anong ibig sabihin at ano ang binubuksan ng Panginoon ngayong umaga? Huwag kang mapanatag na alam mo lang na may Diyos. Kailangan alam mo ang kalikasan ni Kristo bilang Diyos at iisang Diyos ng lahat. Why? So, sundin mo man si Kristo, tanggapin mo man si Kristo at sa hindi, Diyos mo pa rin si Kristo. Ang pinagkaiba nyo lang, hindi ka maliligtas dahil hindi mo tinanggap si Kristo. At hindi mo siya kilala bilang iyong Diyos. Tama ba? Yes. Pero, Diyos mo pa rin siya. Yes. Amen. Amen? So, ang pinagkaiba lang niya sa tumanggap, umibig, tumupad sa kanyang mga utos, inibig niya at
at inibig din ng kanyang ama. So meaning to say, katiyakan ng iyong kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Yun ang pinagkaiba niyo sa kanila. Amen? So sinong bless? Sila o kayo? Kami. Amen. Paano yung Diyos sa buhay ninyo? Di ba? Malinaw ito. Hindi pwede kilala mo lang, panatag ka na. Alam mo na may Diyos, panatag ka na. Ang tanong, alam mo lang, pero wala kang relasyon. Hindi mo nga alam kung anong mayroon sa Diyos mo eh. Tama ba? O bakit? Dahil hindi ka tumupad. Doon. Sa pagtupad, doon nalalaglag ang isang Kristiyano. Okay? Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong Diyos na higit sa lahat. Hindi mo naman inibig. Mas inibig mo pang material na bagay. Nanawanin niyo guys? Pag sinabi ibigin mo ang Diyos, ibigin mo siya ng higit sa lahat. O ano mo yung material, o kaya ano mo yung kayamanan mo, higit mo ang Panginoon mo dyan. Why? Para ano? Para magkaroon ka ng katiyakan ng iyong kaligtasan. Dahil ang pera na yan, hindi ka kayang iligtas. Para pa kanya si Kristo sa inyong mga buhay. Yan po ang katotohanan sa umagang ito. Tingnan natin ang pangalawang susi. Galing ulit sa John 15 verse 3. Sabi niya dito, nilinis na kayo sa pagitan ng sarili niya, di ba? Dugo. At sabi niya, sinabi ko sa inyo. Sabi niya, verse 4, manatili kayo sa akin. Sabi niya. At sabi niya, manatili rin daw siya sa inyo. Diba? Tingnan ninyo. Sabi niya, sabi niya, at ako rin sa inyo. Hindi na kayo. Sabi niya, at sabi niya, hindi na daw kayo. Kapag siya nanatili sa inyo, sabi niya, kayo daw siya daw ang puno ng ubas sa inyo. Sino ba yung nakaalam ng puno ng ubas? Amen. Okay. Ganyan din naman. Hindi kayo, sabi niya, ang umiwalay daw sa kanya, ay hindi magbubunga. Sino niwala doon? Amen. Okay. Malinaw yan ha. Ganyan kayo, sabi niya. Kung hindi kayo mananatili sa akin. So sinasabi ng Panginoon dito sa John 15:3 na nilinis na daw kayo sa pagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya nagtiusap si Kristo sa inyo na manatili daw kayo sa Kanya. Why? Dahil pag hindi na kayo manatili sa Kanya, hindi kayo magbubunga. Ano ba yung bunga? Yung inyong mga pangarap sa buhay. Lord, gusto ko ng ganito. Lord, pagkatapos ako, gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Puro kasi plano. E paano ka mamunga? Yung mamuiwalay ka sa puno. Nanawanin nyo guys? Amen. So meaning to say, kung gusto mo magbunga ka, physical, spiritual, higit sa lahat, kung gusto mo pinansyal, kuminig ka o magkunig ka sa puno. Huwag kang miwalay. Dahil once na ang puno ay magbunga, lahat ng sanga magkakaroon. Parapakan mo ang Diyos. Amen. Kaya kung tayo namumunga ngayon, mag-harvest din kayo. Amen. Siniwala doon. Amen. Amen. Kung hindi maka-harvest ngayon ang kayamanan ninyo pinansyal, harvest kayo ng spiritual. Higit sa lahat yung karunungan ninyo. Di ba? Amen. Alam niyo yung karunungan ng Panginoon na higit sa lahat na hindi kaya pantayan ng mundo. Amen? Na ang karunungan ito, maraming hari. Kilalang mga tao sa mundo na mahangad na makamtan ito. Pero hindi nila ito makamtan. So kaya napakapalad ninyo. Kayong pinakapalad sa lahat. Okay, tingnan natin ang pangatlong susi. Galing ito sa Lucas chapter 21 verse 27. Sabi dito, sa panahon iyon, sabi niya, makikilala nila ang anak ng taong dumarating sa alapaap na may kapangyarihan at dakilang kapangyarihan. Okay, at may dala niya ang kadakilang karangalan, sabi niya. So sa panahon daw yon, sabi niya, makikita daw nila ang anak ng taong dumadating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. So, meaning to say, darating ang panahon ng pag-ubukod. So, ito po guys sa Lucas 21:27, ito po ay pinaka-wake up call natin lahat. Na meaning to say, na pag hindi ka talaga manatili sa puno, hiwalay ka sa puno, ano mangyari sa sanga pag hiwalay sa puno? Namamatay, nalalanta, natutuyo at sinusunog. Ginagawa pa panggatong. So, meaning to say, walang silbi. Amen? So, wag kayo pumayag na miwalay kayo sa puno. So, sabi dito sa pangatlong susi, sa Lucas 21:27, sa panahon niyon ay makikita nila ang anak ng taong dumadating na nasa alapaap
at may kapangyarihan at dakilang karangalan. So meaning to say, ang ginagawa ninyo pagsamba ngayon kay Kristo, ay dinadakila natin si Kristo. Kung paano dakilain ni Kristo ang Ama sa katauhan niya noon, dinadakila din natin si Kristo at ang Ama. At darating si Kristo at makikita natin siyang nasa alapaap. So once na nakita natin si Kristo sa alapaap, anong gagawin natin? Matatakot ba tayo? Hindi. Hindi. Why? Dahil pinangunahan niya na kayo at alam niyo na darating siya insan. Amen. Amen? Kaya, ano man ang marinig ninyo, may digmaan, may puputok na bulkan, may earthquake, sabi nila, may alert earthquake daw tayo ngayon. Sino nakatanggap nun? Ng message yun. Pinadala ng inyong tatay. The RRM. Na hindi kami natutuwa. At doon pa siya sa GC padala ng padala. Okay? Ha? Pinahanda kayo, hindi time daw sa sabo. Okay? So meaning, hindi inuunawa yung mga mensahe pinapadala at doon pa sa GC natin. Parang pinapamukha mo sa Panginoon natin doon na hindi niya kaya kontrolin ang lupa. Tama ba? Okay. Bakit? Tao ka lang nagsasabing sasabog ang lupa. Mas makapangyarihan ka ba sa Diyos natin? Hindi. Ba, hindi mo nga alam, kahit maghanda ka pa ngayon, kung anytime darating yan, hindi ka liligtas kung wala kang Kristo. Tandaan niyo yan. Kaya kami sa baba, alarma kami sa mga ganyan, nagtatawanan lang ang mga lingkod ng Diyos sa mga mensaheng yan. Why? Dahil biblical na po tayo, guys. Hindi na po tayo mamumuhay sa mundo. Namumuhay tayo sa salita ng Diyos. Okay? At imagine niyo guys kung mag-earthquake o magkalindol. Alam niyo ba kung kailan darating? Hindi niyo alam yan. Kahit maghanda ka pa rin sa katirbang pagkain dyan, iwan ko lang kung makuha mo pa yung pagkain mo yun, kung natakpan ka na ng gubong mo. Nanawa yung sinasabi natin, guys? Amen. Ha? Kaya dapat hindi mo papadala ng message doon sa GC natin ng ganun-ganon. Okay? Dapat hindi ganun. Magpadala ka doon ng message na kalakasan para matuwa ng magkaroon ng kalakasan ang mga nakabasa. Hindi yung nananakot ka pa. Okay? Huwag kayo ganyan. Natatakot ang mga taong iba doon. Dahil ikaw pa mismo nagpadala ng mensaheng buo ng mundo. Di ba? Bakit? Alam mo ba ang pundasyon ng mundo kung ilang layer to? Ha? May alam ba dyan? Kung ilang pundasyon ng lupa? Ilang layer ang lupa? Guys, tandaan ninyo, kung nilagay ng Panginoon ang pundasyon ng mundo sa itaas ng tubig, ang Panginoon lang may karapatang magpa-shake niyan. Amen? At tandaan din ninyo kung kayo talaga may Kristo sa buhay. Magyanig man yan, naglalakad ka, sinabi ko nga sa inyo, mabuwal yan sa harapan mo, lumakad ka lang, hindi ka masama. Amen. Amen? Sinabi ko na sa inyo yan ha, kailan ko ba tinuro sa inyo yun? Matagal-tagal na, baka nakalimutan ninyo. Hindi. Diba? Sinabi ko yun sa inyo. Darating talaga yan. Why? Nakasulat yan eh. Sino ba pwede mapawalang bisa sa salita ng Diyos? Wala. Oh. Diba? Pero ang point lang natin doon, huwag natin pangunahan ng Panginoon. Amen? Na pagpadala ka, manakot ka. Diba? Abi sabihin mo, manalangin tayo lahat. Tumalikod sa kasalanan, magsisi kasi magkaka-earthquake na. Ang tanong doon kailan mangyari. Hindi mo sure. Amen? Hindi mo alam, maalis ka ngayon sa bahay mo. Pagdating mo sa bahay mo, buwal na pala bahay mo, wala ka ng bahay. Amen? Nasaan yung tinago mong pagkain? Wala na. Wala na. Oh, diba? Ang sabi ng mga ibang lingkod ng Diyos na nakausap namin about that. Sabi nila, paano yung mga pira namin sa bangko? Nakabangko kami. Eh, paano kung nabuwal ang bangko? Paano ang pira namin? Wala na, babalik. Amen? So sabi namin, hindi papayagan ng Panginoon magutom mga lingkod ng Diyos. Wala pa kayo ng Diyos. Diba? Lalo yung mga misyonary yun. Kailangan nyo ng pera. Kailangan nyo ng pera. Eh bakit? Bakit kayo takot na takot? Amen? Katulad namin, naglalakbay kami putang Batangas, sakasakay kami sa Fortuner. Eh, kung mabuwal yung lupa, matakot na kami, hindi na kami tutuloy. Kumusta yung mga mananampalataya doon, yung may mga sakit na matatanda, hindi na namin puntahan. Amen? Dahil natatakot kami, dahil mag-earthquake. Nanawa ninyo guys? Ha? Guys, tandaan ninyo, biblical tayo, ha? Biblical. Inalis na kayo ng Panginoon mula sa mundo. Ang buhay nyo ngayon ay? Sa Diyos. Sa Diyos na. Ang pinag-usapan natin ngayon na buhay ninyo ay sa langit.
anytime i-exit kayo, iwan yung katawang lupa nyo, may katawang kayong pang langit. Yun ang isuot ninyo para pagharap ninyo sa Panginoon. Kaya hindi pwede sinasabi na matay na punta ka sa langit. Alin, may katawang pang langit ka ba nakahanda? Tanong ko sa inyo. Hindi mo sure. Ay, hindi mo nga nabasa yun sa Bible, ikay buhay pa eh. Sige nga. Di ba? So, alam mo lang may Diyos, mo rin mo kilala kung nang mayroon sa Diyos mo. Yun ang pinagkaiba ninyo sa kanila. Di ba? Marami dyan, mga kabataan, ang dami nila. Sige, punta doon, punta dito. Pero hindi alam ang tungkol sa kalikasan ni Kristo. Yun ang sinasabi natin. Amen? So, malinaw sinasabi ng Lucas 21:27. Magnunot kayo. Sa panahon na iyon na nakikita nila ang anak ng taong na dumarating na nasa harapan. Imagine ninyo guys, kung nandiyan na si Kristo. Siyempre, kagalakan natin lahat yan. Amen? Sabi ni Pao, ay tama yan Lord, di na ako mag-aaral. Nandiyan ka na pala eh. Di ba? Ay naku Lord, di na kailangan. Nandiyan ka na pala eh. Di ba? So, iyan ang katangian at isip ng isang Kristiyano o tunay na Kristiyano. May pananalig at paniniwala sa Diyos, hindi sa tao. Palapakan ng Diyos ninyo. Pero pag sinabi namin sa inyo, maglindong na, maniwala na kayo. Alam na namin yun, may sinabi na. Amen? Glory to God. Ang Panginoon ang magsasabi, biblical po tayo niyan. Okay? Dito kami magtatapos. By the way, hindi namin ginabaan ang aming turo ngayon sa inyo. Sa dito kami magtatapos sa John 16, verse 7. Sige, sana ninyo yan. Sabi, subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Sabi niya, tagubilin ni Kristo. May tagubilin si Kristo sa inyo. Sinabi niya, sa John 16 verse 7, subalit, sinabi ko na sa inyo ang katotohanan. So, meaning ko si malinaw na walang itinatago si Kristo sa atin. Amen? Kasi sabihin nila, mas marami kami, mas marami din ang kainin ng lupa. Tandaan niyo yan. Kasi hindi niyo kilala ang kalikasan ni Kristo sa inyong mga buhay. Basta, samba lang tayo. Sige. Punta lang tayo, kasi ganito. Pero totoo guys, hindi mo kilala ang kalikasan ni Kristo. So, paano ka maligtas kung hindi mo kilala ang iyong Panginoon? Amen? Nanuwa natin? Amen. So, ang topic natin today ay inyong aralin yan at ibaba ninyo sa inyong sharing, Elijah. Okay? Kasi maraming hindi nakaatin ngayong araw. Okay? So, aralin ninyo yan, ibaba mo yan sa Monday. Lahat ng verse, at pipili na lang sila doon kung unahin nila. Okay po. Okay, kasi walang nakaatin sa service. Oh, okay, so, ulitin natin, ang pick-up call ng Lord ngayong umaga, ano sabi? Kilalanin si Kristo, ang kalikasan ni Kristo bilang Diyos ng lahat. God bless everyone.